Hello mga ka-summer, kapusta po kayo? Alam nyo, madalas natin marinig na ang pag-ibig ay parang laro. Pero paano kung ang mismong taong mahal mo ang siyang nagiging dahilan ng iyong pagtakas? Sa kwentong susundan ninyo, ating sasaksihan ng buhay na isang babaeng piniling iwan ang lahat para sa kalayaan at sa isang bilyonaryong handang gumuho ang mundo, mahanap lang ang asawang matagal niyang kinalimutan. Handa na ba kayong masaktan, kiligin at matuto? Dahil ang kwentong to hindi lang basta drama. Ito ay tungkol sa mga sikretong matagal nang nakabaon at sa mga pusong unti-unting naghihilom. Ako si Miss Sandra at ito ang The Billionaire's Runaway Wife and Their Genius Twins. Ang bilyonaryong hari ng industriya ay may isang kahinaan. Ang asawang tumakas dala ang pinakamalaking sikreto niya. 5 taon na nakalipas, isang masakit na gabi na ang nagdula kay Althea de la Vega na iwanan ang marayang mansyon ng mga Montefalco. Walang baon kundi ang kanyang dangal at ang isang sekretong bumubuo sa kanyang sinapupunan. Para sa mundo, siya ay isang asawang naglahong parang bula. Para kay Rafael Montefalco, siyang babaeng nagtaksil at nang iwan sa kanya sa gitna ng malamig na tagumpay. Ngunit hindi alam ni Rafael, ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa na ang bawat segundong lumipas sa loob ng 5 taon ay ginugol ni Althea sa pagpapalaki sa dalawang anghel na may angking talinong hindi pangkaraniwan, sina Leo at Luna. Ang mga kambal na hindi lang pisikal na kopya ng kanilang ama, kundi maging talas ng isip at husay sa estratehiya ay minana mula sa dugong Montefalco. Isang di pagkakataong inaasahan na naglapit muli sa kanilang mga landas. Sa isang high-profile event kung saan hindi sinasadyang na-hack ni Leo ang security system ng kumpanya ni Rafael na bunyag ang lahat. Ngayon, handa ng bilyonaryo. Hindi na siya ang lalaki na dating paikutin ng emosyon. Ang bawat hakbang ni Rafael kalkulado, isang laro ng habulan kung saan ang premyo ay ang kanyang pamilyang matagal niyang hinanap. Ngunit si Althea hindi nang babaeng nagpapaapi. Handa siyang labanan ang bilyonaryo para sa proteksyon ng kanyang mga anak. Sa gitna ng banggaan ng nakaraan at kasalukuyan, may mga pusong mababasag, mga sikretong mabubunyag at isang pag-ibig na kailangan muling patunayan sa harap ng panganib at pagkakanulo. Ang ulan sa Maynila ay tila walang pakialam sa mga pusong nagdurusa. Sa loob na isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang sulok ng Makati, ang tunog ng bawat patak ng tubig sa salamin ay tila ritmong humahampas sa dibdib ni Althea de la Vega. 5 taon. 5 taon nang nakalipas mula nang huli niyang masilayan ang kinang ng buhay na iniwan niya. Ang buhay na puno ng bodyguard, mga mamahaling designer dress at ang lalaking nagpapatibok ng puso niya bago niya ito tuluyang winasak. Mommy, look! I just passed by the school's firewall. Di na natin kailangan mag-alala sa enrollment. I'm already inside the register database. Napatingin si Althea sa kanyang anak na si Leo. Sa edad na 5, ang bata nakaupo sa harap ng isang sleek at custom-built na laptop. Ang kanyang maliliit na daliri mabilis na humahampas sa keyboard na tila isang biolinista sa gitna ng konsyerto. Ang mga mata ni Leo na sing dilim at kasing talas ng kay Rafael Montefalco ay kumikinang sa tuwa. Sa kabilang banda naman, abala ang kambal nitong si Luna sa pagbabasa ng isang makapal na libro tungkol sa advanced astrophysics. Ang kanilang mga anak hindi ordinaryong mga bata. Sila ay mga henyo, isang regalong pinagkalob sa kanya ng tadhana sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Leo, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mong gagamitin ang talino mo para sa mga gawaing ilegal? Pabulong na saway ni Althea, bagaman hindi niya mapigilang mapangiti. Paano kung matrace nilang IP address mo? Hindi nila kaya, Mom. The system is too archaic. It's like trying to catch a lightning bolt with a net. Sagot ni Leo nang di inaalis ang tingin sa screen. Napabuntong hininga si Althea. Ang takot na nararamdaman niya hindi nagsisimula sa posibilidad na mahuli sila ng pulis, kundi sa katotohanang bawat araw na lumilipas, mas nagiging kamukha ng mga bata ang kanilang ama. Ang bawat kilos, ang bawat matatalas na sagot at ang kanilang hindi matatawaring lohika, lahat ay sumisigaw ng pangalang Rafael Montefalco. Sa kabilang dako ng lungsod, sa ika-50 palipag ng Montefalco Tower, ang atmosfera ay kasing lamig ng yelo.
Nakatayo si Rafael sa harap ng floor-to-ceiling glass window. Tanaw ang buong syudad na tila isang laruan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang mukha ay blanco, isang maskarang gawa sa bakal na walang sino man ang nakakabasag. Sir, may nakuha kaming hit sa surveillance system? Ani ng kanyang chief of security na si Marcos habang inilalatag isang tablet sa mesa ni Rafael. May isang device na sumubok pasukin ang database ng St. Jude Academy. Nakatrace namin ang origin sa isang public network sa Makati. Dahan-dahang lumingon si Rafael. Ang kanyang presensya nagpapatigil sa paghinga ng sino mang nasa loob ng silid. At sinong may lakas ng loob na gawin yon? Hindi ko masabi, sir. Ang coding structure, it's non-standard. Napakabilis at napaka-sophisticated. Parang di gawa ng isang karaniwang hacker. Pinindot ni Rafael ang screen. Isang blurred na video feed mula sa coffee shop ang lumabas. Nakita niyang isang babaeng nakatalikod, nakasuot ng simpleng blouse at dalawang bata na tila seryosong nag-uusap. Ngunit nang lumingon ang babae upang tawagin ang waiter, halos mabitawan ni Rafael ang kanyang hawak na baso ng whiskey. Ang mga mata ni Althea, ang babaeng 5 taon niya nang gustong limutin. Ang asawang tumakas dala lahat ng kanyang pagkatao. Althea? Bulong niya. Ang pangalang matagal niyang kinalawang sa kanyang sistema ay muling nagliyab. Ang puot at pananabik naghalo sa kanyang dibdib, isang kombinasyong nakamamatay. Marcos, ilabas ang sasakyan, ngayon din. Sa coffee shop, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Luna. Binaling niyang tingin sa labas kung saan isang itim na convoy ng mga SUV ang huminto sa tapat na establishment. Ang mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit ay mabilis na bumaba. Ang kanilang mga otoridad madaling makita. Mommy, tawag ni Luna. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng bahala. We are compromised. He found us. Nanigas si Althea. Ramdam ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang bumukas ang pinto ng coffee shop, ang hangin ay tila nagbago. Pumasok si Rafael Montefalco. Ang bawat takbang may dalang bigat at kapangyarihan. Tumayo si Althea. Hinarap ang lalaking kinatatakutan niya. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga matay nagtagpo. Ang isa puno ng pagtataka at ang isa puno na nagbabagang determinasyon. Tapos na ang pagtatago, Althea. Aniya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ngayon, oras na para singilin ang utang na 5 taon. Ang katahimikan sa loob ng coffee shop ay tila naging isang vacuum na humigop sa lahat ng hangin. Ang mga customer unti-unting nagsipag-alisa na mapansin ang tensyon at maging ang mga staff hindi nagawang magsalita. Sa gitna ng lahat nakatayo si Rafael Montefalco. Ang kanyang matipunong pangangatawan ay nagmumukhang isang higante sa maliit na espasyo. Ang bawat pagkakpang ni Rafael ay tila isang panyanig sa pundasyon ng mundo ni Althea. Ramdam ng babae ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit agad niya itong kiniyom sa ilalim ng mesa upang hindi makita ng mga bata. Hindi siya po pwedeng magpakita ng kahinaan. Hindi ngayon. Rafael? Ang tanging pangalan na namutawi sa labi ni Althea. Ang boses niya ay pilit na pinitigas bagaman ng kanyang puso nagwawala na sa loob ng kanyang dibdib. Hindi sumagot si Rafael. Ang kanyang mga mata hindi nakatingin kay Althea. Sa halip, nakapako ang mga ito sa 2 bata na tahimik na nakaupo sa harap ng laptop. Ang gulat sa kanyang muka ay mabilis na palitan na isang mapanganib na uri ng pagkamausisa. Nakita niya ang sariling mga mata sa mukha ni Leo at ang hugis na mukha ni Althea kay Luna. Walang puwang para sa pagdududa. Sila ang mga anak niya? 5, wika ni Rafael. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Althea. 5 taon mo silang tinago sa akin, Althea. Kala mo ba makakatakas ka habang buhay? Hindi kita tinakasan dahil gusto ko, Rafael. Tinakasan kita dahil kailangan ko. Matapang na sagot ni Althea. Tumayo siya, hinarang ang katawan sa pagitan ng mga bata at ng bilyonaryo. Wala kang karapatan sa kanila. Wala kang alam sa pagpapalaki sa kanila. Humakpang si Rafael papalapit hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga mukha. Amoy niya ang pamilyar na pabango ni Althea, isang halimuyak na nagpapaalala sa kanya na mga gabing hinahanap-hanap niya ang babaeng to. Ngunit ang mga mata ni Rafael nananatiling malamig. Karapatan, mapait nang umiti ang lalaki. Dugo ko ang nananalaytay sa mga batang yan. Ang apelidong dala nila dapat Montefalco at ang buhay nila kailangan nasa ilalim ng aking proteksyon.
Proteksyon? Tumawa si Althea ng bahagya. Isang tunog na puno ng pait. Ang kailangan nila hindi ang ginto mo, kundi ang kalayaan na hindi mo kailanman binigay sa akin. Samantala, sina Leo at Luna hindi natitinag. Habang kanilang mga magulang ay nagtatalo, si Leo mabilis na nag-type sa kanyang laptop. Binabago ang security access ng mga bodyguard ni Rafael sa labas, habang si Luna naman nakatingin diretso kay Rafael. Hindi takot, kundi sinusuri ito. Mom, who is this man? Tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay kalmado, puno ng talino at hindi pangkaraniwan sa isang bata. He has an elevated heart rate and dilated pupils. He is experiencing high levels of stress and territorial aggression. Natigilan si Rafael. Tumingin siya kay Luna at sandaling nawala ang kanyang pagiging agresibo. Ako ang ama ninyo. Sagot niya, bahagyang lumalambot ang kanyang boses. Based on our genetic profile, this is factually correct. Sagot ni Leo nang hindi tumitingin sa ama. Habang patuloy ang pagtatype sa keyboard, but based on emotional availability and past records, you are a stranger. Isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Rafael. Ang mga anak na hindi niya nakilala, hindi lamang matatalino, sila ay mapanghusga. Althea, aalis tayo rito, utos ni Rafael. Ang kanyang tono ay hindi tumatanggap ng pagdudol. Hindi ko hahayaan na sa ganitong lugar lumaki ang aking mga anak. Hindi ako sasama sa iyo, Rafael. Mariing sagot ni Althea. Hindi na ako ang asawang sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Kung kailangan mong kunin ang mga bata, kailangan mo munang dumaan sa akin. Tumingin si Rafael sa paligid. Alam niya, hindi itong tamang lugar para sa ganitong uri ng komprontasyon. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan na nakabantay sa pintuan. Dalhin sila sa sasakyan, ngayon din. Bago pa man makagalaw ang mga bodyguard, mabilis na tumayo ang dalawang bata. Mom, the perimeter is locked. We can escape to the service exit in 10 seconds, bulong ni Leo. Sa isang iglap, napagtanto ni Rafael na ang laban na ito ay di na lang tungkol kay Althea. Ito ay laban sa dalawang batang henyo na handang protektahan ng kanilang ina laban sa kanya. Ang laro ay nagsimula na at ang bilyonaryo unti-unting nakakita na hindi pala siyang nagkokontrol sa larong ito. Ang ingay ng mga gulong ng mamahaling sasakyan ang tanging bumabasag sa katahimikan habang binabaybay nila ang mahabang driveway ng Montefalco Estate. Mula sa loob ng tinted na sasakyan, pinagmamasdan ni Althea ang bawat pamilyang na puno at estatwa, mga alaala na isang buhay na matagal na niyang ibinaon. Sa tabi niya mahigpit ang hawak ni Leo at Luna sa kanyang mga kamay. Bagaman kalmado ang kanilang mga mukha, ramdam ni Althea ang bilis ng pintig ng kanilang mga pulso. Si Rafael naman na nasa passenger seat sa harap, nakatanaw lamang sa malayo. Ang kanyang panga, pilit na nakakuyom, isang senyales na matinding pagtitimpi. Hindi mo sila po pwedeng kulong dito, Rafael? Basag ni Althea sa katahimikan. Hindi sila mga ibon na ilalagay mo sa hawla para paglaruan. Dahan-dahan lumingon si Rafael. Ang kanyang mga mata nagniningas, hindi sa galit kundi sa isang uri ng pagmamayari na hindi mapigilan. Hindi to hawla, Althea. Ito ay tahanan. Isang tahanan na dapat sana kinalakhan sila mula pa nung araw na pinanganak sila. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa pagiging ama kung ikaw nagkait sa kanila ng karapatan nila. Pagdating sa harap ng manson, bumungad ang mga katulong na nakapila. Isang eksenang parang di nagbago sa loob ng 5 taon. Ngunit nang bumaba ang mga bata, ang mga mata ng mga staff ay nanlaki. Ang pagkakahawig ng mga bata kay Rafael hindi maitatanggi. Tila mga mini version ng bilyonaryo ang pumasok sa malawak na foyer. Bring them to the east wing, utos ni Rafael sa kanyang head house speaker. Prepare the rooms nearest to my suite. No! Mabilis na kontra ni Leo. We will stay with our mother in the same room. Tumingin si Rafael sa bata. Leo, sa bahay na ito, ako ang nagtatakda ng mga patakaran. Ngunit tinatinag si Leo. Ang bata humakbang paharap, ang kanyang tindig, bakas ang otoridad na nakuha niya sa kanyang ama. If you want us to stay here, we need our security. And our mother is our primary security. If she's not comfortable, we are not staying. And if we don't stay, you will have to deal with the legal consequences of kidnapping. Natigilan si Rafael.
Isang ngisi ang bagyang sumilay sa kanyang labi, isang halo ng paghanga at pagkadismaya. Mahal na talaga sa akin, naisip niya. Fine, maikling sagot ni Rafael. Isang sweet kasama ng inyong ina. Ngunit huwag niyong susubukan tumakas. Ang security system ng mansong ito, mas matalino pa sa kahit anong firewall na alam ninyo. Inakay sila patungo sa isang suite na sanlaki na isang buong condo unit. Puno to ng mga gamit na mamahalin, ngunit para kay Althea ito'y isang bilangguan. Pagkasara ng pinto, agad sinuri ni Luna bawat sulok ng silid. Mom, this room is bugged. There are at least 4 hidden cameras and 2 motion sensors, report ni Luna habang tinuturo ang lokasyon ng mga gamit. I know, baby, mahinang sagot ni Althea. Naupo siya sa dulo ng malaking kama at napahinga ng malalim. Leo, Luna, pasensya na kayo. Di ko kalaing mahahanap na tayo kaagad. Lumapit ang mga bata at yumakap sa kanya. It's okay, Mommy. He thinks he won but he has no idea what we are capable of. Bulong ni Leo. Maya-maya pa bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael bitbit ang isang tray ng pagkain. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ni Althea ang lalaking minahal niya noon nang walang harang ng mga gwardya o assistant. Kumain kayo, ani Rafael, nilapag ang tray sa mesa. Tinignan niya ang mga bata at sandaling lumambot ang kanyang ekspresyon. Leo, Luna, gusto ko lang naman makilala ang mga anak ko. Then start by being honest, hamon ni Althea. Bakit mo kami dinala dito? Ano ang tunay mong plano? Huminto si Rafael, tumitig ng diretso sa mga mata ni Althea. Ang plano ko ay paramdam sa inyo kung ano nawala sa akin sa loob ng 5 taon. At pagkatapos sisiguraduhin kong di na kayo muling makakaalis sa tabi ko. Ang tensyon sa gilid ay tila naglalagablab. Ang laro ng kapangyarihan nagsisimula na at sa bawat segundo ramdam ni Althea na ang kanyang mga pader unti-unting guguho sa presensya ng lalaking di niya kailanman kayang limutin. Ang gabi sa loob ng Montefalco Estate ay hindi nagdala ng kapayapaan bagkos ito naging metsa ng isang tahimik ngunit matinding pakikibaka. Habang mahimbing na natutulog si Althea dahil sa pagod at stress sa nagdaang araw, ang kanyang 2 anak na natiling gising. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa asul na liwanag ng screen ng kanilang gadget. Leo, ang central server ng mansyon naka-encrypt gamit ang isang multi-layer quantum firewall. Mahirap tong pasukin. Bulong ni Luna habang mabilis na nag-ooperate na isang portable decoder. I know, Luna. Pero ang firewall na yan ay dinisenyo para pigilan ng mga external attacks. Di nila inaasahan ang internal breach mula sa loob ng system, sagot ni Leo. Ang kanyang mga daliri tila sumasayaw sa keyboard. I already planted a Trojan horse sa Wi-Fi router kaninang hapunan. Ngayon, kontrolado natin ang smart home system ng buong East Wing. Ang mga bata hindi lamang nag-aaral ng physics or coding. Sila ay mga master strategist. Para sa kanila, ang mansong to ay hindi isang tahanan. Ito ay isang maze na kailangan nilang pag-aralan para makatakas. Sa kabilang banda, sa kanyang pribadong opisina, si Rafael ay hindi rin nakakatulog. Hawak ang isang baso ng mamahaling scotch, ngunit hindi ito ang iniinom niya. Nakatayon siya sa isang monitor na nagpapakita ng live feed sa loob ng suite kung nasan si Althea. Sir, parang may kakaiba sa network activity ng East Wing, sabi ni Marcos, ang security head na pumasok ng walang katok. May mga packets ng data na lumalabas mula sa room ng mga bata, pero hindi namin matrace kung saan pupunta. Parang binubura nila ang sarili nilang trail. Tumayo si Rafael, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Alam niyang di ordinaryong bata si Leo at Luna. Huwag ninyong putulin ng koneksyon. Hayaan niyo silang maglaro. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya nila. Biglang namatay ang ilaw sa buong East Wing. Isang boses ang umalingaw sa intercom, ang boses ni Leo na dumaan sa isang voice modulator para maging mas matanda ang dating. Mr. Montefalco, kung iniisip niyong maaari niyo kami kulong dito, nagkakamali kayo. Ang bawat kamerang nilagay niyo, kontrolado na namin ngayon. At kung susubukan ninyong pumasok sa aming kwarto, magkakaroon ng malawakang system failure sa buong security grid ng mansyon. Napangisi si Rafael. Hindi siya natakot, sa halip isang kakaibang pagmamalaki ang umusbong sa kanyang dibdib. Napakahusay, bulong niya sa hangin. Naglakad si Rafael patungo sa East Wing. Nang makarating siya sa harap ng pinto ng suite, hindi gumana ang kanyang electronic keycard.
Locked out by my own kids? Wika niya sa kanyang sarili. Kumatok siya ng marahan. Leo, Luna, buksan niyo ang pinto. Utos niya, ngunit ang tono hindi na mapang-utos kundi para nakikipagnegosasyon. Bumukas ang pinto ngunit hindi si Rafael ang nagbukas nito. Kusa itong bumukas. Nakatayo si Althea sa harap, halatang nagising sa ingay. Rafael, anong ginagawa mo rito? Bakit mo ginugulo ang mga bata? Tinignan ni Rafael si Althea. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng mga anak na mas matalino pa sa mga software engineer niya. Gusto ko lang silang makita, Althea, at gusto ko silang hamunin. Huwag mong gagamitin ang talunin nila para sa mga laro mo, mariing babala ni Althea. Hindi ito laro, sagot ni Rafael habang tinitingnan ng dalawang bata na nakaupo sa sahig, patuloy na nagko-code sa gitna ng kadiliman. Ito ay pagsubok. Gusto ko silang maging handa. Sa mundong ginagalawan ko, Althea, ang talino, ang tanging sandata laban sa mga kaaway. Ang mga bata dapat naglalaro ng toys, hindi ng malware, giit ni Althea. Hindi sila ordinaryong mga bata, Althea. At kung hindi mo sila tuturuan kung paano gamitin ang kanilang talino, ang mundo ang susubok sa kanila ng walang awa, sagot ni Rafael. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, si Leo at Luna nagkatinginan. Alam nilang kanilang ama hindi basta-basta susuko at alam din nila ang laban na to magiging mas komplikado kaysa sa inaakala nila. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang premyo hindi lang ang kalayaan kundi ang puso ng isang pamilya na matagal nang nagkawatak-watak. Ang tensyon sa loob ng suite ay hindi natapos sa pagtatapos ng pagtatalo. Bago pa man makasagot si Althea, isang alarm ang biglang tumunog. Hindi ang tipikal na alarma ng mansyon, kundi isang high-frequency alert na tayong custom security system ni Leo ang nakakaalam. Mom, may breach sa perimeter. Ani Leo, ang kanyang mukha ay biglang semeryoso. Ang bata mabilis na nag-swipe sa kanyang tablet at sa isang pindot, isang live feed ang lumitaw sa wall monitor. Sa screen, makikita ang isang itim na van na nakaparada sa madilim na bahagi ng forest perimeter ng estate. Ilang lalaking nakasuot ng tactical gear ang dahan-dahan gumagapang patungo sa main gate. Di sila mga bodyguard ni Rafael. Ang kanilang mga kilos kalkulado, agresibo at militar ang dating. Sinong mga yan? Tanong ni Althea. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Tumalim ang mga mata ni Rafael. Nawala ang pagiging mapaglaro sa kanyang mukha. Pinalitan to ng malamig na determinasyon ng isang leader na handang pumatay. Mga tauhan ni Salazar, bulong niya. Matagal na nilang hinihintay ang pagkakataon na makapasok sa Montefalco Estate. Akala nila mahina ako dahil abala ako sa paghanap sa inyo. Salazar? Ulit ni Althea. Ang karibal mo sa negosyo? Hindi lang negosyo, Althea. Dugo, sagot ni Rafael. Lumingon siya kay Marcos, ang kanyang security head nakakarating lamang sa pintuan. Marcos, lock down the perimeter. Wag na wag mong hayaan na makapasok ang mga yan sa loob ng main house. Copy, sir. Pero may mga signal jammer sila. Naka-off ang external comms natin, ulat ni Marcos. Then use the manual overrides, sigaw ni Rafael. Habang abala si Rafael sa pakikipag-ugnayan sa kanyang security team, si Leo at Luna hindi nag-akse ng panahon. Ang kanilang mga kamay mabilis na kumikilos. Mom, don't worry. I am rerouting the security camera's feed. I will make them see that the house is empty and unguarded. Paliwanag ni Leo. Luna, help me override their communication frequency. We can use their own jammers against them. Utos naman ni Leo sa kanyang kakambal. Sa loob ng ilang minuto, ang mansyon ay naging isang battlefield. Hindi pisikal kundi digital. Ang mga intruder gulat na mapansin nila na ang mga pintuan na dapat ay bubuksan nila kusa silang nililigaw sa ibang direksyon. What is happening? The system is glitching? Boses na isa sa mga intruder ang narinig nila sa speaker ng suite. They think they are smart, ngisi ni Luna, habang ang kanyang daliri mabilis na nag-a-adjust ng frequency. I just fed them a fake map of the estate. Ngayon, pupunta na sila sa dead-end na bahagi ng bakod kung saan may mga motion-sensitive traps. Napatingin si Rafael sa dalawang bata. Hindi makapaniwala ang bilyonaryo. Ang kanyang mga anak hindi lang henyo, sila ay mga mandirigma. Althea, tawag ni Rafael. Lumapit siya sa babae at hinawakan ang kamay ng kanyang mga balikat. Kailangan nating lumipat sa panic room. Hindi ligtas dito kung sakaling magkaroon ng physical breach. Hindi ako aalis dito hanggat hindi natin sigurado na ligtas sa mga bata,
Giit ni Althea kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Sila ang pinakaligtas na tao sa buong mansyon na to ngayon, sagot ni Rafael. Tumingin sa mga anak na kasalukuyang busy sa paghahak sa kalaban. Pero kailangan kong tiwala mo. Sumama ka sa akin sa panic room at ako mismo ang titiyak na walang makakalapit sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang mga tani na Rafael at Althea. Sa kabila ng mga taon ng galit at distansya, ang kanilang instincts ay nagsasama, ang protektahan ng pamilya. Okay, malambot na sabi ni Althea. Pero pagkatapos ito, pag-uusapan natin ang lahat. Lahat ng totoong dahilan kung bakit ako tumakas. Tumango si Rafael. Pangako. Habang hinahatak ni Rafael si Althea patungo sa sekretong lagusan, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa mansyon. Ang mga intruder nakapasok na sa perimeter. Ang tunay na labanan nagsisimula na at ang bawat desisyon nila ay magtatakda ng buhay o kamatayan ng kanilang pamilya. Ang pagsabog nagmula sa main gate, isang binging dagundong na yumanig sa pundasyon ng mansyon. Ang mga chandelier sa Grand Foyer ay nagsayawan at ang usok nagsimulang gumapang sa mga pasilyo. Pumasok sila sa East Wing. Marcos, pigilan mo sila sa hallway, sigaw ni Rafael. Habang hinahatak si Althea patungo sa isang nakatagong panel sa likod ng malaking library bookshelf. Rafael, paano sina Leo at Luna? Sigaw ni Althea. Ang kanyang tinig ay nababasag ng takot. Hindi siya makagalaw nang hindi alam kung nasan nga ba ang mga anak. Nasa monitor nila ang buong mansyon. Mas ligtas sila sa control room kaysa sa kung saan man natin sila dadalhin ngayon, paliwanag ni Rafael, bagaman ang kanyang sariling puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa pag-aalala. Sa loob ng control room, ang magkakambal hindi natinag. Ang mga monitor sa harap nila ay nagpapakita ng thermal imagery ng mga intruder na unti-unting pumapasok sa loob ng mansyon. Doon ang main server ay na-compromise na nila. Kailangan natin i-trigger ang defense mechanism sa basement. Utos ni Leo habang mabilis na nagtatype. Wait, Leo. Look at their tactical formation. Hindi sila naghahanap ng kagamitan. Direkta silang papunta sa safe room kung nasan si Mom at Dad, sagot ni Luna. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. They have an insider. Someone gave them the floor plan? Nagkatinginan ang dalawa. Ang pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa banta ng mga armadong lalaki. Samantala, sa loob ng panic room. Habang ang atmosfera ay nakakasakal, nakaupo si Althea sa malamig na sahig. Si Rafael abala sa pagmumonitor sa mga security cameras sa pamamagitan ng isang backup tablet. Nakita niya ang anino ng mga lalaking nakasuot ng itim tactical gear na mabilis gumagalaw sa corridors. Althea, makinig ka sa akin, wika ni Rafael habang lumalapit sa kanya. Kung sakali man na makapasok sila dito, kailangan kong pumasok sa secret tunnel na nasa ilalim ng carpet. Diretso yon sa labas ng property. Merong sasakyang naghihintay. Hindi ako aalis nang wala ka at lalong di ako aalis nang wala ang mga bata. Giit ni Althea. Ang kanyang mga mata ay namumula sa luha. Hindi tayo mamamatay dito, marieng sabi ni Rafael at sa isang sandali, hinawakan niya ang mukha ni Althea. Ang kanyang mga mata, dati malamig, puno ngayon na isang matinding pagnanasa na protektahan ang babaeng mahal niya. I will never lose you again, Althea. Not to Salazar, not to anyone. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong panic room. Sa labas, narinig nila ang putok ng barel. Isang sunod-sunod na tunog na tila ba humahati sa katahimikan ng gabi. Leo, Luna! Sigaw ni Althea sa intercom. Mom, we're here! Sagot ni Leo. We've activated the pulse emitter sa buong floor. Temporary silang mabubulag at mawawala ng pandinig. Rafael, you have 10 seconds to move. Walang pasabi, sinipa ni Rafael ang pinto ng panic room. Sa labas ay nakita niya ang 3 armadong lalaki, narilito at nagtatakip ng kanilang mga tenga. Gamit ang kanyang training sa self-defense, hindi nagkatubili si Rafael. Isang mabilis na sipa at suntok ang nagpatumba sa una. Di nagkatubili si Rafael. Ang pangalawa inatake siya ng kutsilyo, ngunit sinalag niya ito at binaligtad ang braso ng lalaki, hanggang sa marinig ang lagutok ng buto.
Si Althea na nakatayo sa likuran, nakakita ng isang lalaking nakatutok ang barel kay Rafael. Nang walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang isang mabigat na estatwa at binato ito sa ulo ng lalaki. Bumagsak ang intruder, nawalan ng malay. Hingal na hingal si Rafael habang nakatingin kay Althea. That was impressive, aniya. Ang kanyang boses ay merong halong paghanga. Don't get used to it, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit nanginginig ang mga kamay. Mom, Dad, get to the heliport. The west gate is being breached. We are overriding the roof access. Tawag ni Luna sa intercom. Tumakbo sila patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib, ngunit habang umaakit sila isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa kabilang dulo ng hallway. Isang boses na nagpatigil sa lahat ng paggalaw ni Rafael. Bilib ako sa inyo, Rafael. Pero sa tingin mo ba makakatakas kayo? Si Salazar, nakatayo sa dulo ng hallway at may hawak na barel at nakangiti na nakakaloko. Sa likod niya ay ang mga bata, hawak ng kanyang mga tauhan. Leo, Luna, sigaw ni Althea. Ang kanyang mundo gumuho sa isang iglap. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Rafael nanigas. Sa pagitan ng mga anino ng mga armadong tauhan ni Salazar, nakita niya sina Leo at Luna. Ang kanilang mga kamay nakatali, ngunit ang kanilang mga mukha, kahit bahagyang marungis, ay nananatiling matapang. Si Luna hindi tumitingin kay Salazar, bagkos sinusuri nito ang bawat posibleng labasan, habang si Leo nananatiling matalim ang tingin. Tila nagkakalkula ng distansya. Bitawan mo sila, Salazar? Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay parang ugong ng isang kulog na nagpapayanig sa buong pasilyo. Ang kanyang kamay mahigpit na nakahawak sa baril na kinuha niya mula sa isang bumagsak na intruder. Ngunit hindi niya ito maitutok dahil sa panganib na madamay ang mga bata. Tumawa si Salazar, isang tunog na puno ng lason at kasamaan. Ang bilyonaryong Montefalco may kahinaan na pala at hindi lang isa kundi 3. Napakagandang panoorin, Rafael. Ang pamilyang matagal mong tinago ngayon nasa paanan ko na. Si Althea hindi na nakapagpigil. Iwanan mo sila. Wala silang kinalaman sa negosyo ninyo? Ang bawat Montefalco may kinalaman sa aking pagkatalo, Althea. Sagot ni Salazar habang tinutok ang baril sa noo ni Leo. Lalo na ang mga batang ton nang abala pang ihak ang aking personal accounts kaninang gabi. Masyado silang matalino para mabuhay ng matagal. Sa sandaling iyon ay nakita ni Rafael ang isang bahagyang paggalaw mula sa mga bata. Si Luna lihim na kinalkal ang isang maliit na device na nakatago sa loob ng kanyang kwintas. Isang prototype na electropulse emitter na siyang nag-trigger ng mga ilaw sa buong mansyon kanina. Tumingin si Luna kay Rafael, isang sulyap na nagpapahiwatig, handa na. Salazar, kailangan mo ng pera, hindi ba? Pag-iiba ni Rafael, sinusubukan kuhanin ng atensyon ng kalaban. Kailangan mo ng share sa Montefalco Industries para makabangon ng kumpanya mo. Bitawan mo sila at ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Lahat ng assets ko ililipat ko sa account mo. Rafael, wag! Sigaw ni Althea, ngunit tinapunan siya ng tingin ni Rafael. Isang tingin na puno ng pangako na gagawin niya ang lahat para sa kanila. Ang pera madaling makuha, Montefalco, pero ang makita kang lumod sa harap ko? Naglakad si Salazar papalapit habang ang mga tauhan niya ay dahan-dahan na lumalapit din sa kanila. Yan ang premyong hindi ko palalampasin. Dad, now! Sigaw ni Leo. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na asul na liwanag ang pumutok mula sa kwintas ni Luna. Ang buong hallway ay nabalot ng kuryente. Ang mga tauhan ni Salazar ay napasigaw ng kanilang mga digital na gamit at ang maging mga hawak nilang barel na may electronic safeties ay nag-short circuit. Hindi na nag-atubili si Rafael. Mabilis siyang kumilos. Sinalag ang baril ni Salazar at sinuntok ito ng malakas sa panga. Ang pagsabog ng kuryente nagdulot ng kaguluhan. Ginamit ni Leo ang pagkakataong yon para kumawala sa pagkakahawak ng bantay sabay sipa sa binti nito. Althea, takbo! Sigaw ni Rafael habang nakikipagbuno kay Salazar. Ngunit si Salazar sa kabila ng pagkalito ay nakahila na isa pang maliit na baril ng kanyang binti at ipinutok ito, hindi kay Rafael kundi sa direksyon ni Althea.
Althea! Sigaw ni Rafael. Sa isang mabilis na reflex, tinulak ni Rafael si Althea palayo. Ngunit, ramdam niya ang hapli ng bala na humahaplo sa kanyang balikat. Bumagsak si Rafael, ngunit hindi siya tumigil. Sinunggaban niya ang binti ni Salazar at pinatumba ito bago niya binugbog ng walang awa ang lalaki. Si Althea mabilis na tumakbo patungo sa mga bata. Niyakap sila ng mahigpit. Ayos lang ba kayo? We're fine, Mom, sagot ni Luna habang tinitingnan ang sugat ni Rafael. But Dad is hurt. Nang humupa nga ang ingay at ang usok, nakandusay si Salazar. Walang malay at tuguan. Si Rafael naman nakaupo sa sahig, humihingal, hawak ang kanyang balikat na may tumutulo na sariwang dugo. Lumapit si Althea. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang hinahawakan ng mga sugat ni Rafael. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo isinakripisyo ang sarili mo? Tumingala si Rafael. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata nananatiling matatag. Dahil kayo ang buhay ko, Althea. Kahit pa 5 taon tayong magkawalay, hindi ko hahayaan na may mangyayari sa inyo. Ang mga bata na nakatayo sa tabi hindi nakapagsalita. Ang kanilang ama, na dati nilang tinuturing na isang stranger, ay nagpakita ng sakripisyo na hindi kayang tumbasan ng kahit ano pang talino o teknolohiya. Ang silid tulugan ni Rafael ay naging isang makeshift clinic. Ang amoy ng antiseptic at bakal ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango ni Rafael na dati nagpapagaan sa loob ni Althea. Ngunit ngayon, nagpapaalala lamang sa kanya sa lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon. Habang maingat na nililinis ni Althea ang sugat sa balikat ni Rafael, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mabigat na kortina. Sina Leo at Luna ay nakaupo sa may paanan ng kama, tahimik na nagmamasid. Ang kanilang mga mata hindi nakaligtaan ng bawat galaw ng kanilang mga magulang. Dapat mo itong ipatahe sa ospital, mahinang sabi ni Althea, di man lang tumitingin sa mga mata ni Rafael. Hindi ako aalis ng bahay hanggat di nakakasiguro na ligtas kayo, sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay paos dahil sa labis na pagod, ngunit may diin. Salamat, Althea, sa pagliligtas sa akin kanina. Ginawa ko lang nararapat, sagot niya ng may pait. Hindi ko hahayaan mamatay ka sa harap ng mga anak natin. Sapat na ang 5 taon na wala silang ama. Natigilan si Rafael. Ramdam niya ang bawat tulis ng salitang binitawan ni Althea. 5 taon, Althea. Bakit? Bakit mo itinago ang lahat? Alam mo kung gaano ko hananap ang katotohanan. Binitawan ni Althea ang bulak at tumingin ng diretsyo kay Rafael. Ang kanyang mga mata na dating nagtatago ng takot ay puno na ngayon ng matagal na panahong pagdurusa. Hinanap mo? O pinaghintay mo lang ako na isang mansong walang pagmamahal? Sa mga panahong buntis ako, Rafael, nasan ka? Abalang-abala ka sa pagpapalaki ng iyong imperyo habang ako nagdurusa na lamang ng iyong mga trato. Akala ko masaya ka, depensa ni Rafael bagaman alam niya na mahina ang kanyang katwiran. Masaya? Rafael, kinulong mo ko sa iyong expectation ko nung dapat maging asawa ng isang Montefalco. Wala akong tinig, wala akong kalayaan. Nung nalaman kong buntis ako, natakot ako. Natakot ako na mga bata ay magiging katulad mo. Walang emosyon, puro negosyo, puro kapangyarihan. Kaya tumakas ako. Si Leo at Luna hindi nakaimik, ngunit ang kanilang mga kamay magkakahawak. Ang katotohanan to mas masakit kaysa sa banta ni Salazar. Di ko akalaing ganun ang tingin mo sa akin, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila nabasag. Ang bilyonaryong kilala ng lahat bilang matigas na bato ay unti-unting gumuho sa harap ng babaeng minahal niya na higit pa sa kanyang sarili. Yun ang totoo, Rafael. At ang mas masakit, nakita ko sa mga bata kung paano sila nag-adjust sa mundong hindi mo sila hinayaan na maging bata. Tingnan mo sila, turo ni Althea sa mga kambal. Dahil sa takot ko sa'yo, naging mga henyo sila na ang tayong sandata ay logic at hacking dahil hindi nila alam kung paano magtiwala sa damdamin. Tumitig si Rafael sa kanyang mga anak. Nakita niya ang talino sa kanilang mga mata. Talino na ginamit nila para protektahan ang kanilang ina mula sa kanya. Ang pagkakasala ay bumalot sa kanya ng mas mabigat kaysa sa tama ng bala ng kanyang balikat. Di ko gustong maging ganito ang kinalakhan ninyo, sabi ni Rafael, pilit na inaabot ang kamay ni Leo.
Gusto ko lang protektahan kayo. Proteksyon na nakakasakal ay hindi proteksyon, Dad? Sagot ni Leo ng may seryosong tono. We're not assets of the Montefalco Empire. We are your children. Isang katahimikan ang bumalot mula sa silid. Sa unang pagkakataon, ang mga pader na tiniyo ni Rafael sa paligid ng kanyang pamilya ay nagsimulang gumuho. Hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa katotohanan na matagal nilang iniwasan. Simula ngayon, ani Rafael habang nakatingin kay Althea. Magbabagong lahat. Hindi kita pipiliting manatili dahil sa obligasyon. At kayo, baling nga sa mga kambal. Ituturo ko sa inyo ang lahat ng alam ko. Hindi para maging mga sundalo ko sa gera, kundi para maging malaya kayo sa sarili ninyong paraan. Huminga na malalim si Althea. Hindi pa hilom lahat ng sugat, ngunit ang pag-amin ni Rafael isang hakbang. Isang maliit na hakbang patungo sa isang pamilya na matagal nang nangarap mabuo. Ang katahimikan sa Montefalco Estate hindi nagtagal. 2 araw matapos ang pag-atake ni Salazar ang mansyon na natiling nasa ilalim ng mahigpit na seguridad. Ngunit ang banta hindi na nagmula sa labas. Ito'y nagmula sa loob ng mga dingding ng Montefalco Industries. Habang nagpapagaling si Rafael sa kanyang silid, ang kanyang tablet patuloy tumutunog dahil sa mga papasok na notification. Ang mukha niya, na dating bakas ang determinasyon, unti-unting namumutla habang binabasa ang mga ulat. What is it? Tanong ni Althea habang inilalapag ang tray ng pagkain sa lamesa. Napansin niya ang pagbabago sa aura ng lalaki. May nag-leak ng mga internal documents ng kumpanya. Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Hindi lang basta documents. Ang mga records ng Project AGs, ang lihim na research division kung saan ang mga bata ang sentro ng interes ng mga investor. Tumigil sa pagtatype si Leo sa kanyang laptop. Mabilis siyang lumapit sa tabi ni Rafael. Project AGs? The one that uses genetic algorithm forecasting? Yes, sagot ni Rafael. Tumingin siya sa anak. Ang mga investor hindi lamang naghahanap ng profit. Ang mga dokumentong to nagpapahiwatig na mga kasosyo ko mismo ang nagbebenta ng security protocols ng mansyon kay Salazar. Inaasahan niyang gagamitin ang kaguluhan para pabagsakin ang presyo ng stocks at makuha ang kumpanya. They are not just after the company, seryosong sabi ni Luna habang tinitingnan ang data na inaccess ni Leo. They are after the source code of the algorithms that we developed. If they get their hands on it, they can manipulate global markets. Isang matinding pagkakanulo ang bumalot sa kanila. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Rafael sa loob ng board of directors ay siya palang naghahanda ng kanyang pagbagsak. Sino ang nasa likod nito? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Si Chairman Montenegro? Sagot ni Rafael habang mahigpit na nakakuyom ang kamao. Ang taong pinagkakatiwalaan ko bilang mentor ko sa loob ng 10 taon. Siya ang may access sa lahat ng keys. Biglang tumunog ang alarm sa buong estate. Hindi to external breach. Isang video call ang biglang nag-pop up sa main monitor ng kwarto. Si Chairman Montenegro nakaupo sa isang malawak na opisina ang bumungad sa kanila. Rafael, simula ng matanda, may nakakalokong ngiti. Nakita ko ang mga balita. Mukhang marami kang pinagdadaanan. Pero wag kang mag-alala, nakahanda ng board na tanggalin ka sa posisyon bilang CEO dahil sa incompetence at ang pag-handle mo sa security breach na nangyari. Hindi mo magagawa yan, Montenegro, banta ni Rafael. Magagawa ko. Ang hawak kong dokumento ay nagpapatunay na ang mga batang yan ay hindi lamang tagapagmana, kundi mga asset na ginagamit mo para sa illegal market manipulation. Ang publiko maniniwala sa akin at ang mga regulators ang tudurog sa imperyo mo. Pinutol ni Leo ang video call bago pa man nakasagot si Rafael. Ang bata humarap sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata nagniningning sa talino at galit. Dad, he thinks he has the upper hand because he has the documents, but he doesn't know that every document he has is a digital forgery. Wika ni Leo. We can trace the origin of the leak directly back to his personal server. But if we expose him, the company will collapse. Babala ni Rafael. The stock market will crash. Not if we replace the data with a clean audit report before the board meeting tomorrow, sagot ni Luna. We need to go to the headquarters, Dad. We need to physically access the mainframe. Leo can hack the remote entry, but we need you to be there to authorize the system override.
Tumingin si Rafael kay Althea. Ang panganib mas malaki pa kaysa dati. Kung lalabas sila ngayon, maaaring ito na ang huling pagkakataon na makikita nila ang estate ng buo. Gagawin natin to, matatag na sagot ni Rafael. Tumingin siya kay Althea. Althea, kailangan kong tiwala mo. Susundin ba natin ang plano ng mga bata? Tumango si Althea. Wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan natin bawiin ang pangalan ng pamilyang to. At kung yon ang kailangan para maging malaya tayo, gagawin natin. Sa gabing yon, di na sila pamilyang nagtataguan. Sila'y naging isang unit, isang makapangyarihang alyansa ng isang bilyonaryo at ang kanyang 2 henyong anak, na handang harapin ng mga traidor na sumubok na sumira sa kanilang kinabukasan. Ang gusali ng Montefalco Industries ay naglalagablab sa liwanag ng mga neon lights sa kabila ng madaling araw. Sa labas ng mga security personnel na loyal kay Chairman Montenegro nakabantay sa bawat entrance, ngunit hindi nila alam ang paparating na unos. Sa loob na isang itim na van na nakaparada sa anino ng kabilang gusali, hawak ni Rafael ang kanyang sarili. Ang kanyang balikat masakit pa rin, ngunit ang kanyang mga matay nananatiling matalim. Leo, Luna, handa na bang bypass? The local network is already looped, Dad, sagot ni Leo habang nakatingin sa 3 monitor. Ang mga camera nagpapakita ng footage mula kahapon. Wala silang makikita sa amin. 5 minutes, Dad, dagdag ni Luna. Kapag na-access natin ang mainframe, kailangan mong ma-upload ang clean audit file. Sabay natin ipapasa ang ebidensya ng korupsyon ni Montenegro sa SEC at ang mga social media networks. Bumaba sila sa van. Si Althea, nakasuot ng madilim na jacket, ang tindig bakas ang pagiging matapang na asawa ng isang Montefalco. Walang bodyguard, sila lamang 4. Pagpasok nila sa basement entrance, dumaan sila sa mga sensor na tila mga multo. Sa bawat pintong kanilang dinadaanan, kusa tong bumubukas. Salamat sa mabilis na pag-hack ng mga bata. Nang makarating sila sa main elevator, diretso sa ika-50 palapag kung nasa na executive boardroom, sinalubong sila ng 2 lalaking nakasuot ng itim na suit. Sir, nag-aalinlangan tanong ng gwardya nang makita si Rafael. Bawal po kayo rito. May utos po si Chairman Montenegro na di na pinatapos ni Rafael ang gwardya. Isang mabilis na suntok sa sikmura ang nagpatumba sa isa at ang isa sinunggaba ni Althea ang braso at ginamit ang bigat nito para itumba ito sa sahig. Ang training na tinuro ko sa kanya noon, di niya nakalimutan. Naisip ni Rafael na may paghanga. Pagbukas ng elevator sa boardroom, ang ingay ng mga nagtatalong shareholders ay biglang naputol. Lahat ng ulo lumingon sa pintuan. Naroon si Chairman Montenegro, nakatayo sa dulo ng mesa, bitbit ang baso ng wine. Rafael, masyado kang matapang para pumunta rito sa kalagayan mo, sabi ng matanda, ngunit huli na ang lahat. Ang board bumoto na, tapos na ang era mo? Hindi pa tapos ang lahat, Montenegro, sagot ni Rafael. Naglakad siya patungo sa sentro ng silid, kasunod ng kanyang pamilya. Masyado kang naging kampante sa pagnanakaw mo, na nakalimutan mo na ang kumpanyang to ay tinatag ko base sa teknolohiya na hindi mo kailanman maiintindihan? Anong ginagawa ng mga batang yan dito? Tanong ni Montenegro, bahagyang nagbagong kulay ng mukha. Si Leo at Luna mabilis na lumapit sa control page ng main conference room. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Montenegro ay nagbago. Hindi itong audit report na inasahan ng matanda, kundi ang live stream ng kanyang mga bank transfers. Mga pondo mula sa kumpanya, patungo sa mga offshore accounts sa Salazar. Ang mga dokumentong pinakita mo sa board, mga forgery, wika ni Luna. Ngunit ang nakikita nyo ngayon sa screen, ito ang real-time data ng bawat sentimong ninakaw ni Montenegro sa loob ng 3 taon. Ang boardroom na puno ng bulungan. Ang mukha ng shareholders ay nagbago mula sa pagiging mapanghusga patungo sa matinding galit. Hindi to totoo. Hackers ang mga batang yan. Sigaw ni Montenegro. Sinubukan na agawin ang kontrol sa panel, ngunit hinarang siya ni Rafael. Ang malakas na pagkakahawak ni Rafael sa kwelyo ng matanda ay sapat na para itigil ang anumang tangka nitong pagtakas. Ang lahat ng ebidensya na ipadala na sa mga otoridad, Montenegro, bulong ni Rafael. Pati ba ang koneksyon mo sa mga grupong sumalakay sa mansyon ko? Ang laban mo ay tapos na. Sa sandaling iyon ay ang mga pulis kumatok na sa boardroom.
Ang boses ni Montenegro unti-unting nawala habang siya ay kinakaladkad papalabas. Si Rafael ay humarap na sa mga shareholders. Ang kanyang presensya naghahatid ng katahimikan. Montefalco Industries will rise again, wika ni Rafael. Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay para sa kanya, hindi ang kumpanya. Tumingin siya kay Althea na nakatayo sa tabi ni Leo at Luna. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Ang kanyang pamilya ay buo at ang kanyang kalaban ay wala na. Ang tensyon sa boardroom ay napalitan na nakabibinging katahimikan nang tuluyang ilabas ng mga otoridad si Montenegro. Ang mga shareholders na kanina lamang handang sumipsip sa dikta ng matanda ay nagmamadaling lumapit kay Rafael upang humingi ng paumanhin. Isang eksaktong puno ng kaplastikan na hindi na pinansin pa ng bilyonaryo. Althea, Leo, Luna, tara na, bulong ni Rafael. Di na siya interesado pa sa mga bulong na mga taong kanina lamang ay nais siyang ibagsak. Sa loob ng penthouse suite ng mga Montefalco Tower, kusang tanaw ang liwanag ng syudad na tila isang dagat ng mga bituin, ang pamilya sa wakas nakahanap na ng sandaling kapayapaan. Ngunit para kay Althea, ang tagumpay na ito ay nagbukas lamang ng pinto para sa mga tanong na 5 taon niya nang gustong itanong. Rafael, tawag ni Althea habang nakatayo sa veranda. Nilalanghap ang malamig na hangin ng madaling araw. Nagawa natin. Wala na si Montenegro, wala na si Salazar, pero bakit parang di ako nakakaramdam ng gaan? Lumapit si Rafael. Ang sugat sa balikat nakabenda pa rin sa ilalim ng kanyang suit. Dahil ang mga sugat ng nakaraan, di natatapos sa pagtalo ng isang kalaban, Althea. Alam ko yon. 5 taon, Rafael. Pagpapatuloy ni Althea, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa 5 taong yon, akala ko nalimutan mo na ako. Nung tumakas ako, wala man lang ko natanggap na tawag. Kahit isang mensahe, yun ba ang tingin mo sa akin? Isang asset na po pwedeng palitan? Napatigil si Rafael. Isang pait na gumuhit sa kanyang mukha. Akala mo ba hindi kita hinanap? Althea, ang buong network ng mga private investigator ko, pinakilos ko. Pero wala. Para ka naglaho sa mundo, akala ko sadyang ayaw mo na akong makita. Akala ko ang pag-alis mo ay malinaw na mensahe na hindi mo na ako kailangan. Wala akong kailangan sa iyo, Rafael. Kung ang ibibigay mo lang ay karangyaan kapalit na isang kaligayahan, giit ni Althea. At doon ako nagkamali, pag-amin ni Rafael. Tumingin siya sa malayo. Nung wala ka, nalaman ko ang bawat kwarto sa mansyon, naging libingan ng mga alaala natin. Ang bawat tagumpay ko sa negosyo naging walang kabuluhan dahil wala kang kasama sa hapagkainan. I was successful but I was miserable. Sa di kalayuan, nakamasid sina Leo at Luna. Hindi sila nakikialam. Ito ay usapang matatanda na kailangan nilang ayusin. Dad is finally being vulnerable, bulong ni Luna. Emotion is the only variable he failed to calculate before, sagot ni Leo habang pinagmamasdan ng mga magulang. Binaling muli ni Rafael ang atensyon kay Althea. Hinawakan niya ang kamay nito kahit ang mga daliri niya ay bahagyang nangangatog. Althea, kung babalikan natin ang lahat, di ko nang uulitin ang pagkakamali ko. Ibigay mo sa akin ang pagkakataong bumawi, hindi bilang asawang nagdidikta, kundi bilang partner na handang makinig. Paano kung di ko na kayang bumalik sa dati? Tanong ni Althea. Hindi na natin kailangan bumalik sa dati, sagot ni Rafael. Gagawa tayo ng bago, isang buhay kung saan ang mga bata ay bata. At ikaw ang kapantay ko sa lahat ng desisyon. Ang mga salitang yon ang matagal nang hinihintay ni Althea. Isang pagkilala sa kanyang halaga, hindi bilang asawa kundi bilang tao. Unti-unting lumambot ang kanyang mukha at ang mga luhang matagal niyang pinipigil dahan-dahang pumatak. Di ko alam kung kaya ko magtiwala agad, Rafael, sabi ni Althea. Pero pagbibigyan kita, para sa mga bata at siguro para sa atin. Isang mahinang yakap ang namagitan sa kanila. Isang yakap na di puno ng pag-aari kundi ng pagtanggap. Sa wakas, ang mga pader ay tuluyan ng gumuho. Ang bilyonaryo at ang dati niyang asawa ay muling nagtatagpo sa gitna ng mga guho ng nakaraan, handang bumuo ng kinabukasan na sila mismong magtatakda. 6 na buwan na lumipas, ang Montefalco Estate na dati nababalot ng lamig at striktong seguridad ay nagbago ng anyo. Ang mga bakod na nanatili, ngunit ang mga pinto hindi na tila isang bilangguan.
Ang boses ng mga bata na nagtatawanan sa hardin ay naging musika sa tenga ni Rafael, habang pinagmamasdan ng eksena mula sa teres ng kanyang opisina. Ngayon ang araw ng pagdiriwang para sa opisyal na paglulunsad ng Althea Rafael Foundation, isang inisyatiba na naglalayong magbigay ng edukasyon sa teknolohiya para sa mga kabataang may angking talino ngunit walang kakayahan, isang proyektong pinamunuan ni Althea. Mom, the board members are already waiting. Sabi ni Leo na ngayon bihis na bihis sa isang simpleng tuxedo. Bagaman ang hawak pa rin niya ay ang kanyang tablet. Susunod na ako, Leo, sagot ni Althea. Lumabas mula sa kanyang walk-in closet. Suot ay isang eleganteng gown na hindi masyadong marangya, ngunit nagpapakita ng kanyang natural na ganda at otoridad. Nang pumasok siya sa silid, nakita niya si Rafael, nakatayo malapit sa bintana. Ang lalaking dati laging nakakunot ang noo dahil sa pressure ng kampanya ay nakangiti na ngayon. Isang totoong ngiti na para lamang sa kanila. Handa ka na ba? Tanong ni Rafael habang inaalalayan si Althea. Kinakabahan ako, pag-amin ni Althea. Dati takot akong humarap sa mga tao dahil ang tingin nila sa akin, dekorasyon lang ako na isang Montefalco. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Dahil ngayon, hindi mo na kailangan maging anino ko, sagot ni Rafael. Ngayon, ikaw ang katuwang ko. Sa ballroom ng Montefalco Tower, ang pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa industriya ay naroroon, ngunit hindi ang kanilang impluwensya ang sentro ng gabi. Nang umakyat ang pamilya sa entablado, ang mata ng lahat nakapako sa kanila. Ang kambal na sina Leo at Luna tumayo sa gilid, tahimik, ngunit may bitbit na tiwala sa sarili. Hindi na sila mga henyo na ginagamit sa gera, sila'y mga batang masaya. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang tagumpay inasasukat sa laki ng kumpanya at dami ng kontrol na meron ako. Panimula ni Rafael sa kanyang talumpati habang nakahawak sa kamay ni Althea. Ngunit ang totoo, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pag-aakala na kaya kong buuin lahat na mag-isa. Sa tulong ng aking asawa at ng aking mga anak, natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan wala sa pagkontrol kundi sa pag-unawa. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit ang pinakamahalagang bahagi para kay Althea ay nang tumingin sa kanya si Rafael at bumulong. Salamat sa pagbabalik. Pagkatapos ng opisyal na programa, lumayo sila ng kaunti sa ingay ng party at nagtungo sa rooftop. Ang hangin ng gabi sariwa at mapayapa. Dad, Mom, tawag ni Luna, bitbit ang dalawang baso ng sparkling juice. Leo and I have decided something. We want to enroll in a regular school next semester. Gusto namin maranasan kung paanong maging normal na bata. Nagkatinginan sina Rafael at Althea. Ang dating takot nila para sa mga bata ay napalitan na ng tiwala. Kung yan ang gusto ninyo, susuportahan namin kayo, sagot ni Rafael nang may ngiti. Pero kailangan pa rin nating i-maintain ang ating security grade, biro ni Leo na nagpatawa sa kanilang lahat. Sa sandaling yon habang pinagmamasdan nila ang mga ilaw ng syudad, ramdam ni Althea na sa wakas, natapos na ang mahabang pagtakas. Ang babaeng tumakas mula sa gintong hawla ay hindi na kailangan tumakbo pa. Siya ay nasa tabi ng lalaking natutong magmahal ng tama, kasama ng dalawang anak na magiging pag-asa ng kanilang hinaharap. Anong susunod para sa atin? Tanong ni Althea. Hinalikan ni Rafael ang kanyang noo. Ang susunod ay ang buhay na dati nating hindi nabigyan ng pagkakataon. Walang mga lihim, walang mga banta. Tayo lang. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang bilyonaryo at ang kanyang dating runaway wife ay naglakad pabalik sa loob. Di na bilang dalawang taong naglalaban, kundi bilang isang pamilyang handang harapin ang anumang hamon. Dahil alam nilang anuman ang mangyari, sila ay magkasama na. At hanggang dito na lamang ating kwento para sa araw na ito. Alam nyo,
Habang binabasa kong buhay ni na Rafael at Althea, may isang bagay tayong dapat pag-isipan. Minsan, sa kagustuhan natin na protektahan ng ating mga sarili o mga taong mahal natin, gumagawa tayo ng mga pader. Pader na akala natin magliligtas sa atin sa sakit. Pero ang totoo, pader din yun na humahad lang para maramdaman natin ang tunay na pagmamahal at paglaya. Sana naging paalala ang istoryang ito na ang tunay na lakas hindi nasusukat sa kung gaano tayo kagaling magtago o kung gaano tayo kahusay makipaglaban. Ang tunay na tapang ay ang kakayahang magpatawad sa iba at lalo na sa ating sarili. Dahil sa dulo ng lahat, ang perang kayang bilhin ng mundo ay walang laban sa kapayapaan ng isang pusong buo at pamilyang nagkakaisa. Ako po si Miss Sandra at ito ang Summer Shines TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa susunod nating mga kwento. I-click ang notification bell para lagi kayong updated. Tandaan, sa bawat pagkakamali, may pagkakataon para sa bagong simula. Hanggang sa muli nating pagkikita.